No, maligtad. Napahagulgol na lang si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez paglabas ng isolation room sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Dito dinala si Lopez upang sumailalim sa check-up matapos mahirapang huminga. Pero dahil detainee ng House of Representatives si Lopez, kinailangan siyang dalhin sa Veterans Memorial Medical Center. Base kasi sa standard practice ng Kamara, sa government facility dapat masuri ang kalusugan ng individual na ipinasight in contempt. Sa harap ni Vice President Sara Duterte na niyakap na lang ni Lopez dahil sa takot, binasa ni CIDG Chief Nicolas Torre III ang utos na dalhin siya sa VMMC. Pangamba naman ni Lopez, sa Correctional Institute for Women siya dadalhin. Requested, Attorney Zulaika Lopez has been examined by the physicians and cleared in the St. Luke's Medical Center, Quezon City. You are directed to transfer Attorney Lopez to the Veterans Memorial Medical Center, Quezon City. Pero kasama ko doon. Ma'am, si VP, and anybody of your choice. May text tayo galing kay SILG Rimulya. Ma'am, ang sabi ni SILG Rimulya, Yan din ang sabi niyo. Tapos kinuha niyo ako kanina, dadalhin niyo ako sa correctional. ma'am, Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, 1:15 ngayong hapon nang dalhin sa VMMC si Lopez kung saan maaari siyang masuri ng mga doktor at maberipika ang lagay ng kalusugan. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni House Sergeant at Arms Retired Major General Napoleon Taas na kung tutuusin, hindi dapat sa St. Luke's ipina-check up si Lopez. Inalok daw si Lopez na masuri ng in-house doctors ng Kamara, ngunit tumanggi dahil nais nila ng napiling doktor na maituturing naman na paglabag sa House rules. Nakuha po nating report kay yung doktor ng Philippine National Police na kasama ho ni Atty. Lopez na nagdala sa kanya sa veterans. Ang condition po is doon sa veterans, ang resulta po is normal lang lahat ng vital signs, even her ECG. Kaya nga po nagtataka kami kung bakit kinakailangan pa na ilipat at ipa-check pa sa St. Luke's. Mababatid na 3:00 na madaling araw nang dalhin sa ospital si Lopez mula sa kanyang detention facility sa Kamara matapos na mahirapang huminga. Giit pa ni Taas, panic attack daw ang nangyari sa Chief of Staff ng OVP. Samantala, sa isang statement, nagbabala naman si Zambales Representative J. Conghun sa publiko na huwag magpalinlang dahil nililihis di umano ng mga salita ni VP Sara ang issue sa maling paggamit ng confidential funds ng OVP. Ang tinutukoy na diversionary tactics ay ang banta ni Duterte na meron na siyang inutusan na papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kapag pinapatay siya. Punto pa ni Conghun, dapat manatiling nakatutok sa paghahanap ng katotohanan sa kwestiyonableng paggastos di umano ng confidential funds, lalo't nagdudulot daw ng distraction ang banta na magreresulta sa takot at pagkakawatak-watak. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.